mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi ba pa imbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is a new Jimwa. Kamusta naman kayo mga buweks? Ang lande, Jimwa. Kamusta naman? Hello po sa mga nanonood dyan. Sa ating 1 million viewers, please don't forget to subscribe to my... ano yan? Wait lang. Nawala ako, hindi kasi ako nag-vlog kahapon. Nakakaloka ito. Ayan, please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas update kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video para hindi may stroke. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Jimwa! Kamusta naman kayo? Ayan, na-miss ko kayo. Ayan, hello sa inyo. Anyway, umpisahan na natin to, no? Ito nga kay Kechut Kancho at nakakaloka ito. Ang sinasabi dito ay, wala daw binatbat si CJ Opiasa sa kanya. Nakakaloka naman. Bakit kaya nila sinasabi ito mga buweks, no? Kasi nga daw, nagkaroon ng mga ng mga topic sa social media na sinasabi na yung mga first ever na mga beauty queens na nakoronahan no sa mundo ng pageantry dito sa sa international pageants at kasama nga diyan si Kechut Permata Julia Street ng Indonesia. Ayan. Yan ang mga binubuga nila. Sinasabi nila na si Ketut daw ang first ever na nakoronahan last year na talaga namang nagbigay ingay sa mundo ng pageantry ang kanilang reyna at talaga daw namumukod tangi na sobrang ganda daw nito. Di ba? Kamusta naman? Kamusta naman si CJ? Si CJ Opiasa nga, di ba? Sa kanya lang binigay ang corona ngayong taon pero naman, eto naman siya ang may pinakamaraming travel sa loob lang ng isang buwan. Diba? Kamusta naman yon? Pero dito sa mga sinasabi ng mga Indodilulo, no? Ang sinasabi nga nila so proud of you, first ever Cosmo from Indonesia. Hopefully, Cosmo will last long like Miss World until 70s edition. Ayan, nakakaloka. Parang gusto na nilang patsayin ng Cosmo. Ramdam siguro nila na hindi na magtatagal ang Cosmo. Diva, charat. So, ito, ang sabi pa dito, and drama-free, ayan, and consistent with no jobless and interesting content on social media. And wow, final events every year. O, diba? Sila rin yung naglalaglagan Sila rin yung mga naglalaglagan sa totoo lang. Ito mga Indodilulo na ito, no? Babatiin nila, tapos ngayon ilalaglag din nila. Sila rin naman yung nagsisiraan, diba? Nakakaloka. Ang sabi pa dito, anyone can be the winner, but not everyone can be the first winner. O, diba? Kaya nga sinasabi nila na si CJ Opiasa daw ay hindi yan maikukonsider na first ever winner. Kasi nga daw, binigay lang yung corona sa kanya after ni India dahil daw hindi daw talaga si CJ Opiasa ang nakoronahan nung last year. Kaya daw hindi nila kinukonsider yan. Ano bang pakailam namin, diba? Wala naman kaming pakailam basta nasa amin ang corona titulo, wala na kayong magagawa, nakapirma na yan sa nakasulat na yan sa mahiwagang mga anong tawag dito? Mahiwagang libro. Libro talaga. Ni Papa Nawat, diba? Ang sabi pa dito mga buweks. Between Europe and Latinas, there is the real, most visible Indonesia as the first ever Cosmo. Diba? Talagang pinagmamalaki nilang Cosmo kasi nga, parang kinukonsider nila yan na na major pageant, no? Major pageant para sa kanila, nakakaloka ito Anyway, ang sabi dito, Miss Cosmo will enter Grand Slam a few years to come. Ayan, Grand Slam ka agad? Wala pa nga. Wala pa nga isang dekada. Ito talaga mga Indodilulo na ito. Ang sarap
Ang sarap pagpupukpukin ng mikropono. Ang sabi pa dito, Ketut Permata Julia Street, ayan, becomes the first Asian woman. Talaga ba? Nananaginip ng gising ang mga dilulo, di ba? Nakakaloka mga walang hiya. Hindi na nahiya sa ang banda kaya mga buwek, di ba? Sabi dito, sila daw ang talagang number one sa mundo ng pageantry, nakakaloka naman ito. Parang, ano ba? Di ba? Kamusta naman? Yung Cosmo, ano ba? May glorious ba dyan? May ano ba? Relevant ba sila? Di ba? Nakakaloka itong mga ito. Ay, ewan ko na lang dito. Ang sinasabi dito, keep the management and the organization good so that it can do tens of editions and even hundreds of editions. Parang feeling nila lagi silang mananalo sa Miss Cosmo. Tignan natin ngayong taon kung makakapasok ang Indonesia, kung masusungkit ng Indonesia ang corona. Kasi ganyan din yung ginawa nila sa sa Miss Grand International, yung nabibigay sa kanila yung corona kahit runners up lang. Talagang puring-puri nila ang Miss Grand International. Pero tignan natin this year, di ba? Kung hanggang saan makakarating yung reyna nila, di ba? Nakakaloka ito. Indonesia alone from Asia daw. Ayan, nakakaloka. Sila daw talagang powerhouse, di ba? Tignan natin etong taon na to, no, kung talaga makaka-penetrate ang Indonesia sa Cosmo, di ba? Baka mamaya etong taon na to, ang dami nga naligwak sa mga kandidata nila sa international pageants, di ba? Wala pang Miss Universe dyan, naligwak na sila sa Miss World. O wala pang Miss International, wala pang Miss Earth, di ba? Ligwak na sila sa supranational. Dalawang bigating pageants na, di ba? Naligwak sila. Tingnan natin sa mga susunod, di ba? Lalo na sa Miss Grand International, talagang dinudurog nila si Papa Nawat at saka yung organization, di ba? Tingnan natin kung hanggang saan sila, makakarating, di ba? Well, good luck sa kanila at saka sa reyna nilang Chaka. Charito. But anyway, ito naman, no? Si Miss Grand International 2024, ang ating reynang si CJ Opiasa naman ay talagang namamayagpag sa iba't ibang bansa at talaga namang naimbitahan sa loob lang ng isang buwan. Diba? Kaya naman talaga jealous na jealous ang ating mga jilulong Shupit Baler. Nakakaloka ito. Ang sabi dito Miss Grand International 2024 in a span of less than 2 months. Ayan, 2 months pala after her coronation. Our Miss Grand International 2024 CJ Opiasa has been busy traveling to fulfill her duties and she is always ready to work with the organization. Next trip is in Malaysia. Nakakaloka ito sa July 30 na yan. Kasi nga, magkakaroon na, ibig sabihin, magaganap na ang Miss Grand Malaysia. Ayan ang ating talagang supporter sa mundo ng pageantry. Itong mga Malaysians na ito, talagang mataas ang tingin nila sa kalibre ng mga beauty queens ng Pilipinas. Nakakatuwa lang, no? Kahit na minsan merong mga pitik, no? May mga pitik na ang konti yung, iba-iba naman yung mga tao, di ba? Minsan may mga bashing, ganyan-ganyan, pero napaka-konti lang, no? Hindi sila ganun ka-toxic katulad ng mga Shupit bahay natin na talaga namang dinudurog ang ating mga reyna, di ba? Lalong-lalo na ngayon, si CJ Opiasa nga, syempre parang, let's say, sabihin natin less than 2 months pa lang since ang nakoronahan siya, di ba? Ang dami-dami niyang kaganapan. Di ba? Kung ikukumpara nyo ito kay Ketut Permata Julia Street na sinasabi ng mga Indo-Dilulo na mas may karapatan daw sa titulo na first ever crown sa bansa na makoronahan, talaga naman, kamusta naman, di ba? Kasi ang sinasabi ng mga Indo-Dilulo, sa isang beauty pageant, nakauumpisa pa lang, mas lamang daw sila. Dahil nga sila yung first ever na nakoronahan doon sa pageant na yon. I mean, who cares? Who cares, di ba? Alam naman ng buong mundo na may mekos-mekos ito, na may lubi-lubi ito, di ba?
So kahit na ipagkalat pa nila yun sa social media, hindi mababago ang takbo ng utak ng mga tao sa mundo ng pageantry. Kasi nga, nakatatak na yan, lalo na sa mga Pilipino, di ba? Hindi lang siya, hindi lang siya kanyang pagbumuka. Ganun din ang organization mismo, di ba? Wala na nga sila halos yung mga, pag nag-upload nga sila ng mga dyan, videos, ganyan, mga pictures, ganyan, no? Sa mga social medias nila, talaga naman, mga Indo-dilulo lang ang mga nagko-comments doon, di ba? Wala ka nga makita doong taga-ibang bansa, mga Latik, mga African na nagsasabi, oh, she's so beautiful, oh, ganito, ganyan, oh my God, that's wonderful, that's amazing. Wala. Puro sila lang, di ba? Kahit nga mga Vichin, ito ang Miss Cosmo, ang may-ari niyan, mga Vichin, di ba? Ibig sabihin, Vichin, no? Pero sila mismo, hindi nga nagko-comment dun sa mga post ng ng Miss Cosmo Organization. Nasaan ang suporta ng bansa na may-ari ng organization? Wala. Sila, okay, nag-uumapaw yung mga comments doon, no? Libo-libo. Pero makita mo, sila lang yung nag-uusap. Di ba? Ginawa na nilang chat room ang comment section doon. Di ba? Naging chatroom na ng mga Indo-dilulo kasi nga sila na lang yung mga nag-uusap doon. Di ba? Nakakaloka. Although, eto mga buweks, although it is a short reign for CJ Opiasa, still she has traveled most, di ba? Kumpara dito kay Ketut Permata, Julia Street, kahit nga kay Harashta, di ba? Hindi naman nag-travel si Harashta nung reign niya sa supranational, di ba? So after nung reign ni Harashta, nang meron? Ganun din si Ketut, nang mangyayari sa kanila, di ba? Baka nga mamaya ipaimburnal na lang sila ng Miss Cosmo Organization. Kasi nga wala naman silang kinita kay Ketut, di ba? Puro kanchut lang. Nakakaloka ito. Well, anyway, to be honest, I'm so happy sa reign ni CJ Opiasa. Biruin nyo yun, parang 4 na or less than 5 months lang ang natitira. Pero ang dami-dami niya nang napuntahan, di ba? At saka ito pa nga, mga bali-balita, mga buweks, no? Magkakaroon pa ng isang travel si CJ Opiasa papuntang Colombia. O, di ba? Ang sinasabi ng mga ng mga Indo-dilulo sa Asia lang daw ito nagta-travel. Bakit daw hindi daw ito nagta-travel sa sa may mga bansang may visa, ganyan-ganyan. Kasi daw nahihirapan daw kumuha ng visa. Hintayin nila yung mga travel pa ni CJ sa ibang kontinente, di ba? May mga bulong-bulungan nga, mga buweks. Ako, hindi ko na sasabihin kung sino yung source natin. Baka mapaimburnal tayo. Napapabalita nga, ito, no, ay nasagap ko lang, mga buweks, no, na posible daw na makarating din si CJ Opiasa sa mga Latin Americas. O di ba, lalong-lalo na sa Colombia. O, winner, di ba? Gustong-gusto ko yan si Miss Grand Colombia. Ayan, last year, si Valeria. Ayan, minsan nag-uusap-usap kami sa Instagram. Ay, mabait yan si Valeria. Yung nila, yung kandidata nila last year. Pero hindi sa kanya galing yung hindi galing sa kanya yung yung pachichi natin. But anyway, sana matuloy, no? Para magkaroon din sila ng reunion ni Valeria. Kasi itong si Valeria ng Colombia, no, nung last year sa Miss Grand International, mabait kay CJ Opiasa. Sobrang bait. Lagi din silang nakikita kong nagkakasama at saka nag-uusap. To be honest, CJ Opiasa, the most travel queen, di ba? Even just shortest period of time, ayan, no, sa kanyang reign. So, well done kay CJ Opiasa, and there more, eto nga, bukod sa Colombia, pupunta siya ng Malaysia, di ba? Meron pa siyang Japan at US, o di ba? Kamusta naman ang mga Indo-dilulo, di ba? Na low-low na. Mga lawlaw ng mga bunganga. Kada dada, nakakaloka ito. May nambash, ang sabi dito. Did you know that the Philippines, ayan, is a poor country where people even eat recycled garbage food? According to several credible international sources, the Philippines, ayan, also has one of the highest rates of, ayan daw, pagpapapick up daw, tapos pagpapachukchak, ayokong banggitin yung yung word. Yung pagpapapokpok, ganun daw, no? Pero pag in English ko kasi baka mapaimbonal tayo. And fatherless children in Asia. Nakakaloka.
And because of its poverty, ayan, yung country daw natin ay hindi daw nare-recognize sa buong mundo. Nakakaloka itong mga Indodilulo na ito. Kamusta naman sa Indonesia, di ba? Ayoko na lang magsalita pero I've been there many times. Kamusta naman ang mga lugar diyan? Bakit lahat ba sila mayaman? Bakit lahat ba sila, wala bang yung sitwasyon ba natin sa Philippines, wala ba dun sa country nila, di ba? Kahit naman saan yatang bansa, nangyayari yan, no? May masabi lang itong mga ito kasi nga gustong-gusto nilang binabash ang Philippines, di ba? Sana may mga kumikilos na mga ano sa gobyerno para ipaimburnal itong mga ito. Kaya lang kasi, itong mga ano nila, itong mga account na ito, mga dummy, no? So, hindi nila nilalagay yung information nila, yung picture nila, para nga naman pag ni-report sila, may lusot, di ba? Ayan. Only Asia because of very weak passport daw, sabi ng mga Indodilulo. Hindi daw makakuha si CJ Opiasa ng, ng visa. Hintayin lang nila, no? Always ready to give, daw, ayan, hada-hada daw. Kay Papanawat, sabi ng mga nito, mga Indodilulo, nakakaloka. Ato naman, sumingit naman ng mga Indians, no? Ang sabi naman dito, Rachel only one country in 7 months. Ay, hindi pala mga mga Indians. Mga Indodilulo pala ito. Pinaringgan naman itong si Rachel. Ang sabi ng mga Indodilulo, Rachel only one country in 7 months. According to her own mouth. Ayan, useless 7 months of rain. Nakakaloka mga Indodilulo. Sila-sila na lang nagkakampihan ng India at saka ang mga Indodilulo, pero sila-sila rin ang mga naglalaglagan. Nakakaloka, di ba? Yes, MGI daw, ayan, ang Miss Grand International daw, will do everything to prove themselves right. Ayan ha. But were these travels when Rachel had crown? Ayan, no, MGI is nothing but full of shitty and unprofessional. Well, it's not Miss Grand International's organization fault, di ba? According naman sa mga nilabas na mga resibo ng Miss Grand International Organization, ang reyna nila ang talagang nag-iinarte ng bonggang-bongga, di ba? At hindi nila matanggap yon itong mga Indians na ito, di ba? There's a rumor daw, ayan na may pupuntahan pa daw marami ito si CJ Opiasa. At talaga namang aabangan natin yan ang bonggang-bongga para naman dumugo ang mga utak nito mga Indodilulo na ito at mga Indian na ito magputukan ng kanila mga kilikili sa jealous, di ba? Nakakaloka ito. But anyway mga boys, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opipinyoy. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now mga blacks and I love you all. Bye! See ya!